Sinagot ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang iniulat ng international media company na Bloomberg tungkol sa umano'y pag-hack sa website ng Office of the President ng Pilipinas. Binanggit ng ulat na Chinese state-sponsored ang mga hacker at nakuha daw nila ang ilang military documents, kabilang ang tungkol sa sigalot sa South China Sea. Sabi ng Chinese Embassy spokesperson, malinaw ang posisyon ng China ng pagtutol sa hacking at cyber attacks. Tutol din daw sila sa mga anilay akusasyong walang basihan at paninira. Mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ating saksihan. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon. Sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basehan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL and Form ni Duterte. Sinundan ng mga pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng bise kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumepensa ring wala siyang nilabag na batas. Para sa GMA Integrated News, Danating Kung ko ang inyong saksi. Itinanggi ni Manila Mayor Honey Lacuna na may mahigit 500 milyong pisong utang ang City Hall sa dati nitong garbage collection contractor. Ang ilang residente dumaraing sa perwisyong dala ng pagkakaantala ng paghahakot. Saksi si Jamie Santos. Tumpok-tumpok na basura pa rin ang nasa Kapulong Streets, Tondo, Maynila nang madaanan namin kanina. Nahakot na raw ang iba nung mas maaga pa. Pero sa kahabaan ng Road 10, tambak pa rin ang basura. Halos 2 lane na ang sakop sa kalsada. Laking abala nga raw sa mga residente. Bukod sa nagiging sanhi ng pagbigat sa trapiko, mabaho pa. Gaano po kalaking abala tong basura na to ngayon dito sa atin? Malaki. Sa traffic lang eh. May ipon agad. May bilis. Ayon kay Kagawad Freddy Conde, perwisyo raw sa kanilang barangay ang tambak ng basura. Ang bagal daw kasi mahakot. Malaki pa rin talaga ito. Hindi na kaya ng mga ano dito kasi matataas ang truck. Hindi basta ipasok sa taas ng mga palero eh. Eh kami nga ako halos 24 oras. Nandito na kami nakabantay. Mag-aalas 6 ng gabi nang dumating sa Road 10 ang mga humahakot ng basura. Gumagamit na sila ng payloader. Ang Manila LGU nangakong tatapusin ang paghahakot ng basura. Nagbigay na raw sila ng deadline sa Fileco at Metro Waste na tapusin bago mag-Biyernes. Nilinaw rin ng alkalde na walang utang ang Manila LGU sa Lionel. Ang hindi umano pagtupad ng Lionel sa nakasaad na kontrata ang naging sanhi ng pagkakatambak-tambak ng basura sa lungsod pagpasok ng 2025. Bagay na itinanggi ng Lionel. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hulikam ang rumble sa pagitan ng 2 grupo ng mga menor de edad sa Cagayan de Oro City. Ang isang lalaki itinulak pa hanggang mahulog sa bangin. Doon na lumapit ang kumukuha ng video at nakitang
may isa pa palang lalaking nahulog. Agad rumisponde ang mga pulis. Tukoy na nila ang grupong nambugbog at nanulak. Walang senyales ng kakaibang outbreak ng sakit sa China ayon sa World Health Organization. Pasok pa raw sa inaasahan ang dumaraming bilang ng mga naiulat na respiratory infection doon, lalo na sa gitna sila ng winter season. Hindi rin bago kundi karaniwan na ang mga virus na sanhi ng mga nasabing sakit gaya ng seasonal influenza viruses. Nauna nang sinabi ng Department of Health dito sa Pilipinas na fake news ang kumalat online na may international health concern sa China. Ang mga naitalang kaso naman sa Pilipinas na influenza-like illness o yung may mga sintomas ng ubo, sipon at lagnat umabot sa mahigit 100,000 nitong December 31, 2024. Mas mababa po yan ng 17% kumpara sa naitala noong 2023. Nagpaalala ang DOH na mag-ingat ngayong amihan season dahil posibleng tumaas ang allergies at respiratory infections. Excited na si Dennis Trillo sa upcoming movie nila ng misis na si Jenilyn Mercado. Yan ang Everything About My Wife na co-producer ang GMA Pictures. Ito yung comeback movie namin. Tutuwa ako na madaming nakagusto dun sa trailer and madaming na-excite. Naghahanda na rin si Dennis na pumunta sa Amerika. Ipalalabas kasi ang MMFF Best Picture na Green Bones sa Manila International Film Festival o MIFF 2025 sa Los Angeles. Kasama niya, syempre si Ruru Madrid na very grateful din sa sunod-sunod na blessings. Mapapanood siya muli bilang Kapuso Prime action hero sa Lolong, Bayani ng Bayan. Para pong lumulutang talaga ako ngayon sa galak. Siguro ito yung mga bagay na talagang nakakapagpa-humble sa akin. Hindi nawawala yung pagpupursigi ko, ma-achieve yung best version ng sarili ko. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.